ngayon, nag-start na yung impeachment. Yung hindi natuloy last year dahil sa inupuan ng Senado at pagkatapos nagkaroon ng Supreme Court decision, ni-refile ngayon, may mga bagong mga grounds at ngayon dumaan sa Committee on Justice. So, kanina, anong read nyo dun sa nangyari? Yung kanina preliminary pa lang naman. 'Di ba? So, of course, may mga issues na ni-raise kanina, like for example, yung issue nga if we will allow the council to cross-examine, 'di ba? So, nagkaroon kami ng konting diskusyon ni Congressman Rufus Rodriguez because Ninong nyo? ninong ko, tsaka professor ko, At and sa dean ko. din ng law school, nung nag-aaral siya. So, sabi ko ng ganon, ang sinasabi niya kasi na papupuntahin mo doon, tapos as part of due process dapat, we should allow the council to speak, di ba? But since this, ako naman kasi, ang point ko kanina, since this is akin to preliminary investigation. Di ba? Sa preliminary investigation, nakakita ka ba na yung complainant at saka yung counsel, yung respondent at saka yung counsel, kino-cross-examine na yung Sandali lang. witnesses. Barry, you're a criminal law professor. Explain to our viewers, what is a preliminary investigation? Bago mag-file ng kaso, information sa korte for a criminal case, nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa prosecutor's office. Or fiscal. Sa piskalya. Sa piskalya. To determine kung may probable cause, dapat ba tumuloy yung kasong ito. So yung ginagawa sa House, parang ganon. Hindi pa ito yung trial eh. Hindi pa. Okay. Oo. So, yun ang yun ang point ko. And since yung stage din yun is determination of probable cause. Diba? At maliwanag dun sa rules namin, nung binasa, na examination and cross-examination can only be conducted by members of the House, of the committee. Okay. So, this is also similar doon din sa amin. Yeah. Diba? Nung nagkakandak ako ng committee hearing in aid of legislation. Right. So, meron din specific provision doon na nakalagay na yung council, ang papel lang ng council is to advise yung witness. But not to participate. Right. And I can validate na in previous congresses, kasi naging counsel ako for complainants dun sa final na impeachment kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez. So that was 15th Congress. Ganun din. Nagkaroon ng Committee on Justice hearings. And ang nagtatanong lang, the members of the committee. Kasi nga... Kasi yung members of the committee dito, parang ikaw piskal eh. Tama. At nagtatanong ka rin naman ng mga questions to clarify. Clarificatory questions, diba? And even sometimes, tinatanong pa nga nung piskal, hindi ba kayo mag-aayos? Diba? Tama. So, yung piskal talaga yun ang yun ang trabaho niya. Ganon din sa amin. Tsaka syempre, titignan mo rin yung ebidensya based dun sa evidence. Kung eto ba, pinwersa ka ba dito? O di ba, manunumpa sa iyan So, sigurado ka ba? Pinwersa ka? Kusang loob ba to? So, yan ang mga yan ang mga tinatanong normally dyan On that note ko, kanina, nagkaroon na rin ng issuances ng subpoenas. Diba? Yes. Ano yung initially na pinasubpoena nyo? Ako kasi, nung nandun ako, ay based naman ito doon sa letter ni Congressman Shell Jokno. Okay. No, may dalawang pinasubpoena kami. Yung una yung sa NBI. Okay. Yung mga, kasi di ba, may kaso. Nagkaroon na ng investigation ng NBI. Ito yung dun sa video niya eh. Sa video. Oo. Pati mga pictures. So, pinapasubpoena namin yon. Okay. Okay. Yung pangalawa, yung SALN. Di ba? Because there is an issue of ill-gotten wealth So, and of course, alam naman natin, yung SALN, ang repository niyan is yung Office of the Ombudsman. At hindi naman makakahingi din yung ordinaryong tao agad-agad doon. So, the only way to do that is to subpoena na. So, ito yung proper venue. Pero, let me ask you, before you requested for a copy of the SALN, may previous copy na ba kayo? Wala. You're just asking for an official copy or talagang may kopya na kayo? Kasi Pinablish yan pinablish. Di ba pinablish naman yan, pati yung SALN ni Presidente, yung SALN ng Vice President, pinablish yan sa lahat ng mga So, pero, how can you prove yung ill-gotten wealth kung hindi mo kukunin yung SALN niya, nung BP siya,
anong vice mayor siya at saka nung ano. Kasi yun ang magiging point of comparison mo eh. Can you remind us magkano yung nakasulat sa salin? 88 million. As Ngayon, as vice. Pero hindi ko ma-recall yung ano eh, yung sa nung vice mayor I siya. remember sa hearing dati, parang ang bilis ng taas ng pera niya. Yes, kaya nga at least kung wala namang ano, if she can prove na legit naman, 'di ba? Galing sa negosyo, sa legit na negosyo. So wala namang problema diyan. Although, under RA 1379, di ba, yung forfeiture law, pag meron talagang discrepancy between yung iyong assets tsaka yung iyong lawful income, presumed yun to be ill-gotten. Yes. Pero, meron siyang opportunity to explain. Yun na nga yung ano eh. That's the reason why we are doing this, diba? And in fact, the chair even, welcome pa rin naman ang ano eh, ang respondent. Right. Even doon sa answer nila, they did not attach any documentary exhibit, no? Or annex. Dito, even dito sa hearing namin, i-allow pa rin naman eh. Okay. Kaya nga, when it comes to due process, sabi ko nga, sobra-sobra nga yung due process na ibinibigay talaga. Although kanina yata, I saw a news na si Attorney Poe and a lady lawyer na defense team was saying that the whole process was unconstitutional. Well, they have been saying that since time On what immemorial. ground are they saying it's unconstitutional? I was not able to hear their statement and press con. But Pero in the answer, nakasulat, sinabi rin nila unconstitutional. doon pa lang sa una eh. Sa answer nila, ad Parang ad cautelam. eh. Yun na yung ano nun eh. Nabasa ko, pero I don't think they really explain it. Sinabi lang nila na unconstitutional. Pero, Lack of due process, isa sa mga inano nila yan, ni-raise nila yan. Dahil daw yung naging basis namin sa impeachment complaint ni PBBM at saka impeachment complaint ni BP. iba yung standard. Iba daw yung standard. That's not ano. Diba? That's not a ground. actually, legally, hindi. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng ituloy itong kaso ko sa piskalya dahil dinismiss nyo yung ibang kasong ganyan. Eh. Hindi You naman cannot ganun yun, compare apple sa orange. Diba? Parang case to case naman yan. Pero, ang tanong ko, given yung ganyang kanilang posturing, do you expect na mag-file sila sa Supreme Court? At kung mangyari yun, anong napag-usapan na ba nyo? Ano yung Well, possible response? ginawa naman nila dati. Nag-file sila sa Supreme Court, doon sila tumakbo eh. Diba? Eto, ngayon, expect na yun uli yung strategy? Wala naman, hindi naman kabago, hindi naman tayo magugulat kung gawin nila yun. Diba? So, factored in na aakyat sila. Given. So you're able to identify what possible grounds to raise up to the Supreme Court. Sa ngayon, wala akong nakikita dahil lahat naman sa totoo lang, step by step talagang sinusunod na namin yung nakalagay doon talaga sa libro. Eh. Oo nga. Diba? May sufficient inform and substance. Tapos may sufficient ground pa. Tapos ngayon may probable cause pa. Ayun na talaga yung nakalagay dito. Eh. Hindi, tsaka at the end of the day, ang pinaka-strongest constitutional basis, yung pagbigay sa House ng the exclusive power, di ba, to initiate impeachment. Yes. So, sa dulo, kung hindi House ang may jurisdiction, sino? Exactly. Correct. Yun yung tanong eh. Correct.